Kasama natin mga tol ang bansang Japan at saka ang Amerika. Nagsagawa tayo ng Multilateral Maritime Cooperation Drill dito malapit sa Bajo de Masinloc o dito sa West Philippine Sea para tutulan ang plano ng China na pagtatayo ng nature reserve dito sa Bajo de Masinloc, which is nasa loob ng ating EEZ, ng ating soberanya mga tol. Pero ayon sa China, hindi daw dapat makialam ang Amerika. Sabi rito hindi umano dapat makialam ang Amerika sa usapin ng deklarasyon ng China na gawing National Nature Reserve ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Alamin natin ang detalye mga kapatid mula rito sa balitang ito dito sa UNTV News. Samahan ninyo ako, syempre bigyan natin to ng reaksyon, ng komentaryo, opinion, kritisismo at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, siyempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Baka kasi hindi ka pa nakasubscribe dito mga tol, di ba? Araw-araw tayo nag-uusap-usap tungkol dito sa sa ating soberanya mga kapatid. Pinag-uusapan natin yung mga ginagawa ng China sa atin, pero baka hindi ka pa nakasubscribe, di ba? Click mo lang yung pulang buton sa ibaba. At siyempre, click mo na rin ang notification bell para mano-notify ka, di ba? Whenever na nag-upload tayo ng mga panibagong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa mga tol, panoorin na natin to. Ryan, bakit daw hindi dapat makialam ang US sa usapin na yan? Hindi dapat makialam ang US. Pero sa lahat na lang ng ating usapin, pangbansa, nakikialam sila, nakikialam ang China. Hindi bahagi ang US na usapin, kaya hindi ito dapat makialam. Iyan ang tugon ng China. Sumagot ang Beijing sa pahayag ng Estados Unidos pagsuporta nito sa Pilipinas sa pagtutol sa plano ng China na gawing nature reserve ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Dapat meron din tayong One Philippine policy no? Kasi biruin mo mga tol Tingnan nyo nagagalit ang China sa usapin ng China at Taiwan kapag nagkokomento ang Pilipinas. Kahit na nililinaw natin na hindi naman natin kinikilala as a independent sovereign state ang Taiwan. Kumbaga may pakialam lang tayo sa Taiwan dahil meron tayong mga OFW doon na kailangan matiyak nating pinapangalagaan sila ng gobyerno ng Taiwan. Diba? Matiyak natin na okay ang kalagayan nila doon dahil nga if ever na sumiklab ang kaguluhan dyan kapag magkakaroon na ng Chinese invasion, kailangan nating mailikas yung ating mga kababayan. Pero inaalmahan pa rin ng China yan mga tol. Hindi daw tayo dapat nakikialam doon sa usapin ng Taiwan at saka ng China dahil internal affairs daw nila yon. Diba? Irespeto daw natin mga tol yung One China policy. Samantalang, yung ating mga maritime drill sa loob ng exclusive economic zone natin, yung mga pinaplano nating bilhing assets, yung mga pagpapadala ng Amerika sa bansa natin ng ating mga halimbawa ng Typhoon missile, diba, Nemesis, HIMARS, lahat yon mga tol pinakikilaman nila. Lahat yon mga tol may komento sila. Lahat yon mga tol inaalmahan nila. Biruin nyo hindi balanse. Sila ayaw nilang pinapakilaman sila. Ni ayaw nga nilang magbigay tayo ng komento kahit na may kinalaman din naman sa ating mga kababayan yung ibinibigay nating opinion at komento. Nagagalit sila. Pero sa lahat ng nangyayari sa ating bansa, lahat ng pinaplano natin mga tol, pinapakialaman nila. Ultimo yung pakikipag-alyansa natin sa ibang bansa mga tol, andun pa rin yung pakikialam nila. Diba? Bilang kaalyado natin, bilang allied partners o treaty, etong US, syempre, mga tol, nagbibigay din sila ng suporta nila dito sa ating bansa. Diba? Kasi nga, batay sa international law, batay sa 2016 Arbitral Award, ang Bajo de Masinloc ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kumbaga, ang inilalaban natin dito mga tol, yung karapatan natin na sinusuportahan din naman ng international na batas. Ayaw ng China makialam. Ayaw ng China magbigay ng komento ang US. Ayaw ng China na ang US susuportahan ng Pilipinas. The almighty, almighty China. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, hindi raw dapat makialam ang Estados Unidos sa South China Sea dahil hindi ito partido ng usapin. Iginiit ng China na matagal nang sakop nito ang... Pero treaty allied namin ng US, baka nakakalimutan ninyo.
Pag ginalaw kami, susuporta sila. Pag ginalaw sila, susuporta kami. Yun ang treaty namin. 'Di ba? So walang masama kung magbibigay ng suporta ang Amerika sa Pilipinas. Dahil hindi lang naman Amerika gumagawa nun. Pati United Nation, pati international community. 'Di ba? Ang problema mga tol sa China, ayaw nilang may kumakampi sa atin. Bakit? Kasi problema sa kanila yun eh. Ang kaya lang nila Pilipinas kasi maliit na bansa, mahina. So kakayang-kayanin tayo. Kumbaga binubuli nila tayo eh. Pero pag nagtawag tayo ng Big Brother, nagagalit sila. Hindi, dapat ikaw lang. Ba't ka nagtatawag ng kuya mo? Parang ganon mga tol. Ganon ang datingan. Wang Yang daw o Scarborough Shoal at lehitimong karapatan nila na gawin itong National Nature Reserve. Wala. Yung lehitimong karapatan nila mga tol na sinasabi nila, sila lang din may sabi nun. Madaling sabihin yun eh. 'Di ba? Kumbaga kung mag-aagaw ka ng lupa, sasabihin mo lang sa may-ari ng lupa, meron akong lehitimong karapatan dyan sa lupa mo, umalis ka na. Pero pag hinanapan ka ng titulo, ng papeles, wala ka maipakita. Ganon din sila eh. Hindi nga nila in-arbitrate yan mga tol eh. Hindi nga sila lumaban sa arbitration eh. Sabi nga ni Secretary Gibo Chodoro, golden opportunity nyo na yun. Ba't hindi kayo nag-arbitrate? Kasi alam nyong matatalo kayo. Muli din itong tinawag na iligal at walang visa ang 2016 Arbitral Tribunal. Mas mataas pa sila sa Permanent Court of Arbitration. Sila yung nagsasabing illegal at walang at void. Ibig sabihin yung tipong walang kapangyarihan mga tol. Ayun ang sabi nila oh. Tignan nyo Karapatan nila na gawin itong National Nature Reserve. Muli din itong tinawag na iligal at walang visa ang 2016 Arbitral Tribunal ruling na pabor sa Pilipinas. Walang visa, aba. Mas mataas pa sila sa Permanent Court of Arbitration. May hatol na ang Permanent Court of Arbitration, tapos sila ang may karapatang magsabing walang visa, aba matindi. O bigyan ko ulit ng example, yung mga pro-China, baka may nanonood na pro-China eh. Halimbawa, merong hatol ang korte. Korte na humatol pwede mo bang sabihin, hindi, walang bisa yung hatol ng korte. Dapat ako masunod. Pwede ba yon? Tindi talaga ng tama nitong mga to no? Sinisiri nila ang US sa papalala ng tensyon at pagdadala umano ng gulo sa rehiyon. Nauna nang nagpahayag si US Secretary of State Marco Rubio na suportado nila ang Pilipinas sa pagtutol sa plano ng China sa Scarborough Shoal. Baka naman may mga taong magsasabi, hindi, kasalanan ng US, sila nagdadala ng gulo dito sa South China Sea o dito sa West Philippine Sea. O sige, matanong ko lang ulit kayo. Yung winater cannon tayo nung isang araw ng China, nandun ba yung US? Diba? Nung winater cannon ng China yung mga barko ng BFAR kung saan nabasag yung bintana at nasugatan yung isa sa mga crew. Dahil mamimigay lang tayo ng ayuda sa mga kababayan nating mangingisda. Kababayan nyo rin Tandaan ninyo kahit pro-China kayo, Pilipino pa rin kayo. Mga kababayan natin. Diba? Nandun ba ang US? Diba wala? Bakit? Kasi teritoryo natin yan eh. Kasama yan sa soberanya natin. Namimigay lang tayo ng ayuda doon sa mga mangingisda. Sinaktan na naman tayo ng China. Andun ba ang US? So sino ang nagdadala ng gulo? Amerika o China? Sino ba yung nanakit? Sino ba yung nakapinsala? Sino ba yung nakasira? Tayo ba? Ang US ba? O ang China na patuloy ninyong ipinagtatanggol? Itinuturing ito ng US bilang isang paraan ng Beijing para piliting palawakin ang kanilang pag-angkin sa South China Sea na nakakaapekto sa mga karatig bansa. Totoo eh. Pinatikos din ng Amerika ang pagharang ng China sa mga Pilipinong mangingisda na makapangisda sa traditional na bahagi ng Scarborough Shoal. Diba? Karamutan yun eh. Paggaganid yun eh. Traditional fishing ground yan. Diba? Kumbaga merong poso doon sa inyong baryo. Tapos ang ginawa ninyo, binakuran ninyo at ayaw ninyong paigibin yung inyong mga kapitbahay na dapat may karapatan doon. Diba? Kasi yan ay biyaya galing langit, galing kalikasan. Katulad ng mga isda rito sa karagatan. Diba? Kaya nga tayo binigyan mga tol ng kanya-kanya nating EEZ, Exclusive Economic Zone, para mapagyaman natin Kung ano man yung mga resources na nandiyan dyan, inyo lang yan. Exclusive nga
Dito mga tol, kahit na nasa EEZ natin to, hindi na nga natin to tinuturing na exclusive kasi nga traditional fishing ground yan. Marami talagang nangingisda dyan iba't ibang mga bansa. Kaso etong napakadamot nitong mga Tsekwa na to. Ayaw nila mga tol na mangisda dyan yung ibang bansa. Ang gusto nila sila lang. Aba, tindi. Ayon sa kanila, ang ganitong mga aksyon ng China ay hindi lamang nakakasama sa mga makayan, kundi tuloy ring nagdudulot ng tensyon at kaguluhan sa rehiyon. Again mga kapatid, hindi ko kayo ini-impluwensyahan na magkaroon kayo ng galit, no, sa mga incheck. Hindi sa kanila mga tol. Hindi rin mismo sa bansa nila. Ginagamit lang natin yung terminong China para lang mas madali ninyong maintindihan. Pero hindi sa China na bansa o hindi sa mga Chinese o sa mga mamamayan. Hindi sa kanila mga tol. Diba? Iano natin, ihiwalay natin yan. Ang may problema tayo mga tol doon sa CCP. Kasi kung paulit-ulit natin sasabing CCP, baka hindi makuha nung iba eh. So eto mga tol ang problema natin. Si Xi Jinping, yung nagpapatupad ng mga batas, yung nag-uutos mga tol dito sa kanyang mga tauhan na agawin, sakupin yung hindi kanila para magkaroon, mas mapalawak nila yung kanilang sinasabing teritoryo. Kaugnay nito, muling nanawagan ng Estados Unidos sa Beijing na igalang at sundin ng 2016 Arbitral Tribunal ruling. Wala, mukhang gera na lang talaga ang sagot dyan eh. Hindi na talaga sila makukuha sa pakiusapan. Yung itong peace-loving country na to, na hindi daw Cold War ang kanilang mentality, pero masyadong marahas, masyadong agresibo. Ay naku po, iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Sa desisyong ito, idiniklara ng korte na labag sa batas ang ginagawang panggigipit ng China sa mga Pilipinong mangingisda at maging ang batayan nila sa 9-dash line ay pinawalang kwenta rin ng tribunal. Pinawalang kwenta. Dagdag pa ng US, ang ruling ay pinal at may visa sa parehong panig. Tama, pinal, final. Sabi ng Philippine Navy, false claim na naman ito ng China na mula sa non-existence 9-dash line na batayan nila. At siya po na ang latest mula dito sa Quezon City. Balik tayo, Aga. Alright mga kapatid, malinaw na yung hatol ng Permanent Court of Arbitration ay may bisa sa magkabilang panig o sa parehong panig sa China at saka sa Pilipinas. Yun nga lang, tayo lang mga tol ang kumikilala. Tayo lang mga kapatid ang rumerespeto dun sa batas. And buhat pa man noon kahit nung wala pang 2016 arbitral ruling. 1982 UNCLOS pa lang, United Nations Convention on the Law of the Sea. Hindi na rin nila ginagalang yan. Kasi nga sabi ng UNCLOS, bawat bansa merong tig 200 nautical miles exclusive economic zone. Na ang lagi nga nating itinutulad dyan sa isang pizza o cake sa gitna nating mga magkakapatid. Diba? Yung mga bansa na nakapalibot dyan sa South China Sea. Isipin nyo na lang magkakapatid. Merong isang cake sa gitna na meron tayong kanya-kanyang slice para hindi tayo mag-agawan. Pero yung pinakamalaki, mga tol, sasabihin niya, anong slice ang pinagsasasabi nyo? Amin yang buo, akin yang buo. Ganon sila kadamot. So kailangan talaga natin ng puwersa kasi hindi na natin sila madadaan pa sa pakiusapan. Bilang patunay mga tol, etong diplomatic protest na ating isasubmit sa kanila, hindi ko alam kung naisubmit na eh. Bilang pagtutol ng Pilipinas sa plano nilang nature reserve dito sa Bajo de Masinloc mga tol, nagsabi na silang hindi nila tatanggapin. Di para saan pa pakikipag-usap, di ba? Kaya sabi rin ng ating AFP, hindi nila papayagan etong plano ng China na pagtatayo ng nature reserve dito sa Bajo de Masinloc dahil nga ito'y nasa loob ng EEZ natin. Alright? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.